Tour of Luzon 2026 Steel Sporting, kaabang-abang dito sa ating laban sa huling laban nila sa Tour of Luzon, na kung saan inaabangan kung sino kaya ang magta-champion, sino kaya ang tatanghalin na Eagle of the Mountain, KOM jersey, individual classification, green jersey, base young riders. Napakahirap ang ating labanan talaga, mga Pinoy, laban sa ating mga dayuhan na kung saan talagang namamayag pa etong si Nikita Solcinco sa individual classification. Pangalawa si Anton Yubi, pangatlo naman si Alrifa Yusuf Ibrahim, at saka si Nashlim Joshua, pang-apat siya, pang-lima si Mervin Corpus, pang-anim si Maslim Muhammad Shawal, pang-pito si Roland Kita ng Team 7-11, pang-walo si Rostom Lim, pang-siyam si Jong Woo-Hu, at pang-sampo naman si Renz Bundok ng Team Go for Gold. Kaabang-abang dito sa ating Stage 14 sa ating MPTC Tour of Luzon, na kung saan napakarami talaga ang nanonood, nag-aabang at lumalabas sila sa kanilang bahay, na kung saan talagang nanonood sila, tinitingnan nila yung kanilang mga iniudulo, kung sino ang talagang dadaan dyan sa daan na yan. Kaya maraming salamat din dahil nanunumbalik talaga ang Marlboro Tour, na kung saan ngayon dito sa MPTC Tour of 2026 ay napakagandang pinakita nga, kumbaga lahat ng mga tao inaabangan, sulit talaga yung suporta. Maraming salamat talaga dahil isa rin ako talaga sa nabigyan ng pagkakataon na mapabilang-bilang isang commentator. Kaya dito sa ating Stage 14, maaagaw kaya itong individual general classification yellow jersey na si Nikita Solcinco. Ating pag-uusapan ngayon ang Eagle of the Mountain, dahil nga si Anton Yubi nakadalawang panalo na siya. Kumbaga siya yung pinaka maraming panalo, kaya mahirap nang agawin na yan. Baka iyan na siguro si Anton Yubi ang ating Eagle of the Mountain 2026 sa MPTC Tour of Luzon. Kaya nakadalawa na siya sa ahon. Grabe talaga itong World Tour natin, na kung saan pwede kayong kumapit, pero sa mintin at sa tining ng sipa niya sa ahon, lalo na siguro dito yung ruta natin sa may Baguio, napakaraming madadaan natin. Siyempre, start tayo sa may Pangasinan Provincial Capital, Lingayen, at saka Barangay Sala, Bugalyon, Kamiling Tarlac, Mga Tarim, Burgos Kamiling, Arco ng Pangasinan, Bayambang Bridge, San Carlos, Malasigi, Kalasya, Villasis Junction, MacArthur Highway, San Nicolas, Villasis, Urdanita Bypass, dadaan yan, at Pusurobio, Welcome, Season Bridge, La Union Arco, Benguet Arco, at Lawakan Finish Line sa may Scout Hill Drive, John High Hotels, Baguio. Yon ang ating finish line. Kaabang-abang ang ating kaganapan sa Stage 14. Siyempre, sino ba ang hindi mag-aabang yan, dahil nga nanunumbalik ang karera ngayon, nabubuhay. Kaya thank you sa lahat ng mga naniniwala. Siyempre sa akin, Kapadjakol, kay Coach Alan, sa lahat ng team ng Signal. Thank you. At maraming salamat sa lahat ng mga sulit na followers, at bisitahin nyo rin aking Facebook page, White Mix Moto Vlog, and sa aking YouTube naman, White Mix Moto Vlog din. Sa mga gustong mapapanood rin yung ating mga laro, simula Stage 1 hanggang Stage 14, at i-download nyo lang ang Pilipinas Live, at doon nyo mapapanood yung mga highlights at yung mga banatan. Dito sa ating Stage 14, dahil nga si Nikita Solcinco lamang ng 3 minutes dito kay Anton Yubi. Ano kaya ang diskarte dito ni Anton Yubi? Iiwanan kaya niya o talagang sasamahan hanggang dulo? Dahil dito naman sa may Kinon Road, ito yung medyo hindi to banayad dahil ahon talaga, pero yung last 10 kilometers, dahil nga yung ruta sa Stage 14 ay mahaba, 181 kilometers, kaya magugrugi ka rin dyan. Dahil siyempre sa Patag nandun yung banatan, pero handa naman yung mga kanilang domestic talaga na magkukontrol. Siyempre kukontrol nila ng mga Go for Gold, dahil yun ang kailang protektahan rin, yung team classification, dahil malaking premyo, 2 milyon pesos na tumataginting. Sa team classification naman natin, 7-11 ang nangunguna rin sa ating team classification. Kaya napakagandang labanan talaga din sa mga climber. Siyempre andyan rin sa ating green jersey
na talagang si Ivan Anisimov. Mga mahirap nang kunin yan dahil syempre malakas talaga. Rumemati at saka individual naman sa ating King of Jersey natin sa KOM Jersey ay si Ronald Kita naman na may 26 points. Anton Habi na 25 points at pangatlo naman etong si Nikita Solsenko na may 21 points and 15 points naman si Dayong Jo at saka 13 points itong si Yusuf Al-Rifai. Sa ating team classification naman ay talagang nangunguna rito ang mga team 7-11 at saka pangalawa naman ang Go for Gold, pangatlo Standard Insurance, pang-apat naman itong LCW at pang-lima National ng Malaysia. Kaya grabe napakahigpit yung ating bakbakan sa Stage 14 lalong-lalo sa ating pagtatapos ng ating MPTC Tour of Luzon 2026. Sa ating Bis Young Riders naman, grabe simula umpisa itong si Yusuf Al-Rifai na kung saan Abraham na kung saan talagang sinuot niya talaga at hindi niya talaga ibigay sa iba. Sabi niya akin na to, walang gustong aagaw nito. Pangalawa naman natin sa Bis Young Riders natin si Maslim Muhammad Shawal, pangatlo naman si Muhammad Sarawi Ikmal, and then pang-apat naman natin si Marvin Mandak. At magkasunod sila ito pang-lima si AJ Asor ng Standard Insurance. Kaya napakahirap yung ating mga labanan rito. Pero sa huling stage talaga, doon sila talaga magkakatalo kung sino ang magcha-champion o sino ang tatanghalin na Eagle of the Mountain 2020 dahil si Anton Yubi nakadalawa na siyang panalo sa may Bisang Pass at saka sa may Kalikasan View Deck na kung saan talagang iniwan niya. Grabe talaga magbintin sa ahon, napakatining sumipa, parang maning-mani lang niya ha. Maraming sumuho, pati si Erickson doon kumapit at humabol. Yun nga lang, napakahirap talaga pigilan kapag isa kang climber ha, dahil sa kanilang ITT rin kanina talagang grabe din yung kanilang banatan, 20 kilometers lang pero napakalakas ang hangin, parang umuusad ka rin doon sa ahon. Sa top 3 naman natin sa ating ITT ay nangunguna doon si Min Kyung Ho ng Team Sol at pangalawa naman itong si Nikita Solsenko. Grabe talaga, wala pa rin kapaguran kahapon, naghabol at dito na kaya talagang pangatlo naman natin ay si Joseph Habinya ng Team Excellent Noodles. Kumbaga defending champion natin sa ating ITT ay si Joseph Habinya na kung saan talagang yung gamit kasi nila na bike, kung ano yung gamit nila na road bike na pangkariras, yun ang kanilang gamit. Kumbaga hindi sila gumamit ng pang-TT bike. Kaya syempre yun ang kanilang talagang ginamit dahil nga yun ang kanilang rules. Kaya syempre kapag gumamit siguro sila ng pang-TT bike noon at naka-aero na helmet pati socks, mas matulin talaga yung kanilang speed. Kaya dito naman sa ating Stage 14, marami ang nag-aantay kung maaagaw pa itong yellow jersey na talagang nakaya Nikita Solsenko o talagang sa kanya na yan. Dahil dito sa ating Eagle of the Mountain, siguro ay nakay Anton Hayubi na yan ha, dahil siya ang pinakamaraming panalo sa mga ahonan. Kumbaga napakahirap agawin talaga, lalong-lalo na ang mga climber, sila yung talagang namamayagpag. At mga sprinter natin dito, pagdating na sa ahon, asahan nyo na talagang sila ang magtatrabaho yan. Kaya pagdating dito, alam nyo na, maiiwan na yan. Kaya babawi na lang yan kapag merong patag na karera. Kaya ganoon talaga, kumbaga sacrifice para sa kakampi. Kung makadadalhin mo yung kakampi mo pagdating doon sa ahon, kung baka ikaw ang magtrabaho sa patag, kung makabaliktaran lang din yan. Dahil kapag patag naman, syempre yung mga climber naman ang magtatrabaho para yung kanilang sprinter naman rin ang re-remate. Kaya meron talagang purpose din. Kung baka kailangan hindi talaga pantay-pantay. Kaya congratulations din sa lahat ng mga bikers, sa lahat ng mga lumaro ng Tour of Luzon 2026 dahil nabuhay muli yung ating nanumbalik ba, sabi nga nila. Kaya thank you rin. At pasensya na kayo dahil minsan ay talagang walang signal, bumibitaw siya, kaya medyo talagang kami ay dadalhin pa rin namin talaga ng maayos talaga at maipakita sa inyo yung mga kung anong nangyayari. At dito sa bago umabot ng ulo ng layon, dito bumanat si Pascual dito ha, dahil defending champion natin dito si Pascual sa Eagle of the Mountain 2025.
Kaya abangan natin sa 2026 kung sino ang mananalo, pero malamang baka kay Anton Yubi na yan dahil siya ang pinakamaraming panalo dito sa mga ahon. Kaya mahirap nang agawin yan. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas etong si Anton Yubi. Kung magdidipinsa lang sa kanya etong si Nikita Sulsinko. Kung baka tatansahin yung oras talaga. Kung baka magtrabaho naman ang mga domestic dito sa mga LCW. Nandiyan naman sila Emmanuel Cabanas, saka si Michael Lunin, Ivan Anisimov, syempre sila yung Yusuf Al-Rufai, sila yung magtrabaho rito para yung oras ay madidipinsahan nila talaga dito kay Nikita. Kung dadalhin, tatansyahin, sila yung talaga magdidipinsa. Pero yung mga malayo sa JC nito ay talagang babanat na yan. Papakawalan, yun nga lang, mahaba kasing ruta, 181 kilometers. Kaya kapag babanat ka ng maaga, asahan mo baka hindi ka makatapos naman dyan. Baka hanggang gitna ka lang. Kaya dito sila magkakatalo talaga. Yung last 10 kilometers dito sa May Layon, ito talaga yung napakahirap. Kapag nakawala ka dito, tuloy na yan hanggang finish line. Kaya napakahirap talaga. Alam naman natin na hindi talaga lahat mga climber. Kaya sabi nga ni Ronald Kita, tiis talaga ang kailangan para ikaw ay mag-success sa laban. Congrats sa lahat ng mga mananalo at syempre hindi naman talaga lahat ng panahon ay para sa iyo. Kung darating din ang panahon din na para naman sa iyo. Ibibigay yan ni Lord sa tamang panahon. Kaya maraming salamat sa lahat ng bubuo ng Signal TV. Sa mga gustong mapapanood rin yung ating live, download nyo lang yung Pilipinas Live at doon yung mapapanood. At maraming salamat din sa mga sulit na suporta at pasensya na kayo dahil minsan wala talaga tayong signal o kaya minsan kami rin ang nagkakamali dahil sa live hindi ka talaga pwedeng hindi ka pwedeng hindi magkamali. Gawa ng live to actual to at saka walang script talaga to. Kaya medyo mahirap talaga na nandito lang kami sa monitor. Kaya thank you rin sa lahat ng mga nagtiwala sa amin. Kung hindi dahil sa inyo ay wala rin ako dyan. Kaya maraming salamat din dahil ang mga basher nandyan lang talaga yan. Kung ang basher hindi yan mawawala dahil inggit sila gawa ng ayaw nila na umangat ka rin sa buhay. Kung mga ganun talaga. Kahit kaibigan mo pwede kang ibas dahil ayaw nila na umangat ka kung saan ka man kayo. Kung hayaan lang natin sila kung basta ang mahalaga tuloy tayo sa ating ginagawa, patuloy tayo na talagang pinapakita natin kung ano tayo, basta laban tayo, puso, kaya pa natin to Pilipino. Mga laban lang tayo sa ating stage board din, sana talaga makasungkit pa mga Pinoy. Alam naman talaga natin na uhaw tayo sa bandalo, pero anong nangyari kay Dayong Joe? Talagang bumaba siya, hinubaran ni Ronald Kita ng jersey ganun talaga dahil syempre nag-iisip din si Kita na ako ang talagang tatapat sa'yo. Kung hinubaran ng QM jersey, grabe yung kanilang banatan sa ahon. Pero sa ating green jersey mukhang hindi na talaga maagaw yan, lalo na yung ating white jersey Vish Young Riders, talagang mahirap na agawin kay Yusuf Al-Rufai. Kung nasa kanya lang siguro yan. Kaya dito naman sa ating Eagle of the Mountain 2026 baka na kay Anton Yubi na yan. Siya yung pinaka maraming panalo. Kaya abangan natin dito sa ating huling laban sa ating stage 14 kung mga sprinter dito makakausad ba o talagang sabi nila mag-ensayo na lang muli siguro kami para may pang-ahon. Dahil may harapan talaga dito ang mga sprinter dahil siyempre sa patag sila ay magtrabaho kumbaga para sa kanilang kakampi na talagang may pang-ahon. Kaya syempre lalaban naman tayo. Syempre sabi na nga, wag susuko at wag kang bumitaw hanggat hindi ka nakakita ng star. Thank you rin. Maraming salamat din kay Sir Alex Bilan sa lahat ng buong team. Excellent noodles. Thank you sa lahat ng mga team. Solid na supporters nyo kay White Mix. Thank you. At kung hindi dahil sa iyo ay wala rin ako dyan. Kaya maraming salamat dito sa ating stage 14. Kaabang-abang talaga ang kaganapan. Sino kaya ang tatanghalin na Eagle of the Mountain 2026? At sino kaya ang magkakampyon rito sa ating individual classification na kaya Nikita Sulsinko na kaya umaaagaw pa? Grabe yung ating ahon.